Hello, good morning Kalbayog, good morning Samar. Ang taga-Kasamar, ang taga-Kalbayog, mag-isog para san kamatuoran. So sa umagang ito ay mayroon tayong pag-uusapan tungkol po sa kakaibang sintomas o nararamdaman ng ating katawan. Ito po yung tinatawag na anemia o kakulangan po ng tinatawag na pula na selula, na kung saan itong selula ng dugo na ito, yung pula na dugo, ay nagkikarry po ng mga oxygen and nutrients throughout our body. So, sa umagang ito, hindi lamang po salita ng Diyos ang ating pag-uusapan, pero of course, ay ito pa rin po ang ating pag-uusapan ay nakaangkla pa rin po kung ano po ang sinasabi ng Biblia at ano po ang sinasabi ng siyensya patungkol po sa tinatawag na anemia. Okay, pag-usapan natin sa umagang ito. So, ang mababang bilang ng dugo o tinatawag na anemia ay isang kondisyon kung saan kulang ang pulang selula ng dugo sa ating katawan, which is the red blood cells is responsible, Red blood cells are responsible for carrying oxygen and nutrients throughout our body. Ito po ay napakahalagang instrumento o carrier ng nutrients at oxygen sa ating buong katawan. Ang mga pulang selula ng dugo ay nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Kaya't ang mababang bilang ng dugo ay maaaring magdulot ng pagkapagod. Pag kulang ka ng dugo, ng pulang dugo, ikaw ay madaling mapagod. Pangalawa, ikaw ay nanghihina at iba pang mga simptomas. May mga simptomas kasi ito pag tayo ay nagkukulang po ng tinatawag na red blood cell. Okay, so mayroong maraming mga sanhi ang tinatawag na anemia. Okay, kabilang na dito bakit ka nagkakaroon ka ng tinatawag na anemia or kakulangan ng tinatawag na pulang dugo? Ito po ay kakulangan sa iron. So, ang iron ay isang mahalagang sangkap sa paggawa ng tinatawag na hemoglobin, ang protina sa pulang selula ng dugo na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ang kakulangan sa iron ay ang pinakakaraniwang sanhi ng anemia. So, pangalawa, kanina kakulangan sa iron. Pangalawa, kakulangan sa vitamina B12. Ano naman ang vitamina B12? Ito ay mahalaga para sa paggawa ng pulang selula ng dugo. Ang kakulangan sa vitamina B12 ay maaaring magdulot ng pernicious anemia. Ito ay isang uri ng anemia na maaaring maging malubha. So, kailangan po natin mag-take or ano ba yung mga pagkain na nagtataglay po ng vitamina B12. Dapat kumain po tayo or possible mag-take po tayo. And then, pangatlo po ay kakulangan sa tinatawag na folate. Ano po ang folate? Ang folate ay isa pang mahalagang vitamina para sa paggawa ng pulang selula ng dugo. Ang kakulangan ng folate ay maaaring magdulot ng tinatawag na megaloblastic anemia. Isang uri ng anemia na maaaring magdulot ng mga depekto sa kapanganakan. So, halimbawa, kung ikaw ay isang dalaga pa o isang babae na wala pang anak, ay dapat, kung kulang ka nito, kulang ka ng red blood cells, kailangan mo ng folate para, hindi ka magkaroon ng tinatawag na megaloblastic anemia. Okay, sunod, mga sakit sa dugo. Ang ilang mga sakit sa dugo tulad ng thalassemia at sickle cell anemia ay maaaring magdulot ng mababang bilang ng dugo. Sunod, pagkawala ng dugo. Ang matinding pagkawala ng dugo tulad ng mula sa isang malubhang sugat o panloob na pagdurugo ay maaaring magdulot din ng anemia. So, meron ba mga sugat-sugat sa loob ng ating katawan kagaya po ng isang ulcer? Ang ulcer kasi pag hindi naagapan agad yan, ay nagdudugo po ang ating mga bituka at yun po ay isang sanhi po na bakit po tayo kinukulangan po ng tinatawag ng red blood cells.
Okay, sunod po ay ang mga sakit sa bato. Ang mga sakit sa bato ay maaaring magdulot ng anemia dahil hindi na magawa ng mga bato na gawa ng erythropoietin, isang hormone na nagpapasigla sa paggawa ng pulang dugo o pulang selula ng ating dugo. So, ang paggamot sa anemia ay depende kung ito ay sumusunod sa alinmang tuntunin. Hindi po basta-basta po tayong maggagamot po ng kakulangan po ng ating dugo. Hindi po basta-basta yan. Kailangan po natin ay at kumonsulta po sa mga doktor. So, ang paggamot sa anemia ay depende sa sanhi nito. Ang mga sumusunod ay ilang mga gamot na maaaring makatulong. Una, iron supplements. Kung ang anemia ay dulot ng kakulangan sa iron, ang mga iron supplements ay maaaring makatulong. Ang mga iron supplements ay maaaring makakuha sa pamamagitan ng bibig o sa pamamagitan ng intravenous injection. So, pangalawa po, kung tayo po ay kinukulangan po ng pulang selula ng dugo, ay magkaroon po ng vitamina B12 supplements, kung saan kung ano ba ang gamit ng vitamina B12 supplements, kung saan ang anemia ay dulot ng kakulangan sa vitamina B12. Ang mga vitamina B12 supplements ay maaaring makatulong. Ang mga vitamina B12 supplements ay maaaring makuha sa pamamagitan ng bibig o sa pamamagitan din po ng injection, katulad po yan ng iron supplements. At pangatlo po, ang tinatawag po na folate supplements. Kung ang anemia ay dulot ng kakulangan sa folate, ang mga folate supplements ay maaaring makatulong. Ang mga folate supplements ay maaaring makuha sa pamamagitan din ng pag-intake, pagtitake po niyan. Sunod, paggamot sa mga sakit sa dugo. Kung ang anemia ay dulot ng isang sakit sa dugo, ang paggamot ay depende sa particular na sakit. Paggamot sa pagkawala ng dugo. Kung ang anemia ay dulot ng pagkawala ng dugo, ang paggamot ay depende sa sanhi ng pagkawala rin ng dugo. Sunod, paggamot sa mga sakit sa bato. Kung ang anemia ay dulot ng isang sakit sa bato, ang paggamot ay depende sa particular na sakit sa bato. Okay, mahalagang tandaan, ang mga impormasyon na ito ay para lamang sa pangkalahatang kaalaman at hindi dapat gamitin bilang kapalit ng medical na payo. So, kailangan po natin, halimbawa po, nakarinig po kayo ng mga nagsasabi o nagbabalita o nagbibigay ng payo. So, kung mayroon po kayong ganitong klaseng mga simptomas po, na hindi po nagkakaroon po kayo ng tinatawag na anemia or pagkawala ng mga red blood cells, ay hindi lamang po dumipindi po kung ano ang sinasabi ng mga tao sa social media. It's better po, much better, na kumonsulta po kayo sa ating mga medikal, sa mga kadoktoran po natin. Kung ikaw ay nakaranas ng mga simptomas ng anemia, mahalagang kumonsulta sa isang doktor para sa tamang diagnosis at paggamot. So, kailangan po yan. Hindi lang po tayo, dapat hindi tayo nakikinig minsan sa mga sabi-sabi, bagkus po ay pumunta po tayo o dumulog po tayo sa mga doktor. Tungkol naman sa sinasabi ng Biblia, kasi kailangan din po natin ng Biblia sa pag-aaral po natin sa araw-araw. Ang sinasabi ng Biblia ay ganito: wala namang akong nakitang direktang talata na tumutukoy sa anemia o mababang bilang ng dugo. Gayunpaman, may mga talata na nagpapahiwatig ng kahalagaan ng kalusugan at pag-aalaga sa ating pangangatawan. Halimbawa, sa 1 Corinthians 6:19 verse 20, ay sinasabi, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi kayo sa inyong sarili sapagkat binili kayo ng Diyos sa halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga katawan ay mahalaga at dapat nating alagaan ito. Ito ay isang regalo mula sa Diyos at dapat nating gamitin para sa kanyang kaluwalhatian.
Maaaring hindi direktang tumutukoy ang Biblia sa anemia, ngunit nagbibigay ito ng mga prinsipyo na dapat nating sundin upang mapanatili ang ating kalusugan. Ang pagkain ng malulusog na pagkain, pag-ehersisyo at pag-iwas sa mga masamang bisyo ay lahat ng mga paraan upang alagaan ang ating mga katawan at maiwasan ang mga sakit kabilang ang anemia. So, kailangan pa din natin na mag-exercise at kumain ng mga tamang pagkain nang sa ganun po ay hindi po tayo makaranas ng iba't ibang uri po ng sakit. Uulitin ko po, ito po lamang ay gabay sa ating pangkalusugan, pero kung hindi po o kung kailangan po talaga ng doktor, ay kailangan po ay agad-agad po tayong magpakonsulta. Huwag na po tayong mag-atubili na magpakonsulta po sa doktor. Punta na po tayo doon para mabigyan po tayo ng lunas. Yun lamang po, magandang umaga at mabuhay po ang mga Kristiyanong naniniwala sa Panginoon. Amen po. God bless.